Salamat din po sa ating magbisita po ng umaga. Meron din po tayong dedication. Okay. Yung po sa iba, sa 2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5. Ikalawang Korinto, kapitulo 5. Daratan ng 4 hanggang 17. 2 Corinthians chapter 5, verse 14 hanggang 21. Pangkaraniwan po na sinasabi ko sa bawat tao na nakakaharap ko, napupuntahan ko sa mga bahay nila, pagkamat hindi nila ako kilala, ay napupunta po ako madalas sa bahay ng kung sino-sino. At para po magturo ng salita ng Diyos. Kahapon nga kasama ko si Brother Lando, at nakita niya kung paano ako makipag-usap sa tao. At madalas ay sinasabi ko na ako'y narito, ako po'y nagpunta rito, hindi para magturo ng anumang relihiyon sa inyo. Sabagat naniniwala ako na walang relihiyon kahit yung baptist ko ang makapagdadala sa iyo sa langit. Naniniwala ka ba dyan? At saka naman, sabagat most of them ay sabing, opo, naniniwala ko ako. At kaya nga ngayong umaga, ay magtuturo ako sa inyo ng isang mahalagang paksa na ibig ko sana ay inyong tandaan mabuti at nais ko sana, paglabas mo ng pinto rito, kaya mo rin ituro sa iba. At maging papapala ka sa kanila. Kaya makinig po kayo mabuti at kumari, makuha niyo po sa screen natin yung aming outline na ibibigay. Okay, 2 Corinthians chapter 5, verse 14 hanggang 21. Kahit yung mga bisita natin, na hindi naman pakinggan ito, sana po'y makuha ninyo. At I pray na maunawaan ninyo po. At kung kabali, maibahagi niyo rin po sa iba. 14 hanggang 17. Magkaroon tayo ng palit na pagbasa. Nandiyan na kayo? Okay, verse 14 hanggang 17. Ako muna. For the love of Christ constrained us, because we thus judge, that if one died for all, then we're all dead. Wherefore, henceforth, we know no man after the flesh. Yet, though we know Christ after the flesh, yet now henceforth know we him no more. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. In verse number 17, the Bible says, therefore, if any man be in Christ, yan ang aming title, in Christ, na kay Kristo. Panginoon, ako po iyong samahan sa paghatid ng iyong mga salita. Ako po, kami pong lahat dito ay walang magagawa maliban ikaw po'y kumigos at magbigay ng pagpapala. Kaya tumihiling ako, Lord, ng iyong kapangyarihan, ng iyong patnubay, ng iyong pagtuturo. Humihiling ako, Panginoon, ng pusong natuturoan at pangunawa na iyong maibibigay sa lahat ng narito. Panginoon Diyos, bigyan mo ako ng lakas, ng dilig at ng kapangyarihan upang magawa ko yung nais mo po lamang. Ito'y aking dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, in Christ. Sa Bible, ang sino mang na kay Kristo ay bago ng nilalang. Yung mga dating bagay ay lumipas na, ngayon sila'y bawang naging bago. Now, yes, in Christ. Alam mo yung kalimutan, no, hindi sa pagkatigay niyong ng isang reliyon, si Kristo'y nasa iyo. Diba si Kristo, diba ang reliyon? Hindi sa pagkatigay baptist o
nabautismohan ka dito, ng baptist ay nakikristo ka. Tubig lang yun. Wala yung magagawa sa iyong kasalanan. Mamaya, merong baby na i-dedicate natin. Sabi ko madalas, hindi yung binyag, yung dedication. Sapagkat sa Bible, walang batang bininyagan. Wala. Meron silang binautismo, pero nakatatanda, hindi bata. Sapagkat yung binyag ay hindi itinuro ni Kristo, mali si Kristo hindi na binyagan. Nung siya po'y bata, siya po'y inihandog sa templo. Kaya yung bata, iyahandog din natin sa church. Di sa binyagan, no? At sapagkat kahit yung bata yung nabinyagan, walang kabuluhan yun. Walang kabuluhan yun. Sapagkat kahit ikaw, nabinyagan ka ng bata, pero hindi sapagkat nabinyagan ka ng bata ka, ay pupunta ka sa langit. Hindi po yun. No? Ang mahalaga, ikaw ay nakay Kristo. In Christ. In Christ. Now, number one, hindi ko po inyong number one, yes, okay, in Christ, number one, we have a new relationship with God. Ito po yun. No? Okay, in Christ, kay Kristo, meron na tayong bagong relasyon sa Diyos. Okay? Okay? We are no longer just a part of God's creation. Don't forget that. Don't forget that. No? Okay? Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. No? Okay? Hindi lahat tayo anak ng Diyos. Maraming tao nag-aakala na lahat ng tao ay anak ng Diyos. No. Okay? Ang kanyang katuwiran, sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos, ay anak tayo. No, hindi po gano'n. Ang puno ay nilalang ng Diyos, pero ang puno hindi anak ng Diyos. Ang mundo, ang langit, ang lupa, no, ang karagatan ay pawang creation ng Diyos, pero hindi sapagkat ito ay creation ay anak ng Diyos. Ikaw din. Hindi sapagkat tao ka na Diyos ang siyang lumalang sa iyo ay anak ka ng Diyos. Hindi po ganoon. Ang sabi ng Biblia, therefore, if any man be in Christ, he is what? A new creature. A new creature. Ang sino mang nakikristo ay bago ng nilalang. Yung mga dating bagay ay lumipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago. Kaya kay Kristo, no, hindi tayo basta na lamang bahagi ng kanyang creation. Bagkus, kay Kristo, tayo ngayon, na tumanggap sa Kanya, ay bahagi na ng God's family. Bahagi na ng God's family. In John 1:12, sabi ng Bible, John 1:12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Sabi ng Tagalog, no? Okay, datapot ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa mga tuwid yung nanampalataya sa Kanyang pangalan. Ngayong umaga, no? Ikaw ay anak na ng Diyos. Mali sabihin mo, hindi ba anak ako? Pero ang mahalagang tanong, kung anak ka ng Diyos, no, kung sinasabi mo ikaw ay alam Diyos, saan ka pupunta pag gagawin ka ng buhay? Tiyak ka na ba na sa langit ka pupunta pag ikaw ay namatay? Sigurado ka na ba? Mara sa minsan ng iba, katulad na, bata ka ako, ayaw ko bang pag-usapan niya? Ano, kaibigan? Kahit bata ka pa. Ihigit na mas bata sa'yo, pinatuloy ng buhay. Malakas pa ako, maraming pa malakas, pero wala na ngayon. Ang buhay natin parang hamog, nandiyan din mabuya, wala na. Bisa nakalaliman, mayaman ako, may pera ako, kaya ko magpagamot, magpa-doktor, kaya ko umuha ng doktor na magaling. Si Maita, anak ni asawa ni Ejercito, mayaman, namatay, walang nagawa ang doktor. Di ba? Ikaw pa kaya? Kahapon, kusap namin ni Brother Lando, si Alex Oran.
7 years na raw siyang stroke. Bata pa siya. Pero stroke na. Sabi niya, siguro okay sa langit kasi marami na akong pinagdaanan pero buhay pa rin ako. Sabi ko, Alex, alam mo kung bakit buhay ka pa? Yan ang ibig sabihin ng Biblia na yung kabutihan ng Diyos, inaakay ka para magsisi ka. Hindi ka pa niya kinuha. Sabagat kung namatay ka kamakailan, saan ka ngayon napunta? The fact na buhay ka pa ay ang Diyos, binibigyan ka pa ng pagkakataon para matanggap mo yung kaligtasan. Hindi ka pwedeng pumunta na kung wala ka kay Kristo. Sabi ng Bible, if anyone be in Christ, he is a new creature. Ay, mga kaibigan, ikaw ba na kay Kristo? Natanggap mo na ba siya bilang tagapagligtas? Nanampalataya ka na ba sa Kanya? Siya ba'y Savior mo na? Again, kaibigan, kapag hindi ka patiyak, nasa langit ka pupunta, pagka ikaw ay namatay, wala pa si Kristo sa iyo. Hindi ka pa kabilang sa Kanyang pamilya. Kaya in Christ, number one, we have a new relationship with God. With God. Bago ng nilalang. Bakit bago ng nilalang? Sapagkat yung buhay ni Kristo nasa Kanya na. Sabi ni Jesus, I am the vine, ye are the branches. Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Kung kayo ay hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Kaya kay Kristo, meron tayong buhay na walang hanggan. No? Okay? Wala lang hatol sa mga na kay Kristo. Sapagkat si Kristo, kapag tinanong mo, hindi ka na para mahatulan. Sapagkat si Kristo, nahatulan na para sa iyo. Kaya we have a new relationship with God in Christ. Secondly, what is verse 15? Verse 15, okay. Verse number 19 to 20. Nabasa pa, tingin ko, 19 to 20. Nabasa natin ko na 19 to 20. Meron kayo? 19 to 20. Verse 19, pakibasa nga, sa makatuwid baga na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Tingnan sa ito yun, hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang kasalanan. Ang ibig sabihin, makaligan, no, ikay isang makasalanan. Sa bakit makasalanan ka, bayaran mo yun ang kamatayan. Mahahatulan ka, mapaparusahan ka. Pero si Kristo, ang naanak ng Diyos, ay nagkatawang tao, na bayubay sa krus, siya'y namatay na para sa atin. Yung ating kasalanan, napatong sa kanyang katawan. Siya'y ibinilang, itinuring na makasalanan, na parusahan para sa iyo at para sa akin. Nabuhay siya muli. Ngayon, kung tatanggapin mo siyang tagapagligtas, disin kayo muli. Kung tatanggapin mo siya bilang tagapagligtas, araw mo na ngayon, hindi ka tatayo para hatulan. Hindi niya ibibilang ang kasalanan sa iyo. Sapagkat hinatulan si Kristo na para sa iyo. Okay? In Christ. Okay? Kaya in Christ, we have a new relationship with God. Okay? Hindi na hatulan. Now, secondly, in Christ, we have a new reason for living. A new reason for living. Notice verse 15, sa wikang Tagalog. Tayo magunahan. Pakilakas, siya'y namatay dahil sa lahat. Sino yun? Sino yung namatay para sa lahat? Si Kristo. Upang ang nabubuhay ay huwag na mabuhay pa sa kanilang sarili. Pero walang bang, nalisip niyo po rin, okay? Tatanong kita ng mga. Para kanino ka nabubuhay? Para kanino ka nabubuhay? Sino nakikinabang ng buhay mo? Kanino ng buhay?
ang nagbibigay sa ilang tunay na kaligayahan. You see that? Ano ang pag wala ka kay Kristo, nabubuhay ka para sa sarili mo lang. Yun ang totoo nun. Kaya naglalasing ka. Kasi para pasiyahan ang sarili mo. Nagsisigarilyo ka kasi ito gusto mo. Binibili mo yung gusto mo lang. Selfish ka, makasarili ka, tagabi mo yung totoo yan. Nabubuhay ka para sa sarili mo lang. But the end of the day, kita mo, hindi ka pa rin masaya. May hinahanap ka pa rin. Kahit magkapera ka pa ng marami, akala mo, maging maligaya ka, parang yung mayaman nyo, walang katapusan ng buhay. Kung anong binibigyan, mayaman, kongreso, senator, politiko. Pero kita mo, walang kasiyahan. Amen? Mga nakatapos pag-aaral pero hindi masaya, nagpapatiwakan. Kasi bakit? Sapagkat nabubuhay lang sila para sa kanilang sarili. Pero hindi pa rin masaya. May hinahanap pa rin. Tama, sabi ni Kristo, kung wala ako, wala kayong magagawa. Kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Pero kita mo, ang kadahilan kung bakit siya naman sa krus, para maligtas ka. Okay? At siya nabuhay na muli. Upang ang nabubuhay ay huwag na mabuhay pa para sa kanilang sarili. Kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Sino yung muling nabuhay? Kita mo? Isipin po rin, yan ang God's plan. Yan ang tunay na plano ng Diyos sa tao. Yan ang kanyang plano. Kaya kahit saan ka makarating, ano man ang nakalip sa buhay nito, tanda mo, hindi ka magiging masaya. Sapagat nabubuhay ka lang para sa iyong sarili. Sapagat ang tunay na God's plan is what? Huwag ka lang mabuhay para sa sarili mo, kundi para doon sa namatay at muling. Kita mo yun. Nung mangyayari lang mo yung gawin na kay Kristo. Kung tunay mo siyang tinanggap na tagapagligtas. Pero naman yung binigay tunisan, di ba? Tatlo lamang ang kailangan ng tao para maging maligaya sa mundo ito. Ano yung tatlong yun? Food, shelter, partner. Diba? Food, okay, food, rest, and partner. Okay. Pagkain, kapahingahan, tsaka partner sa buhay. Okay? Basta ko yun tungkol sa yung revolution ng tao. Pero maraming tao sa ganun sa pagkain, pero hindi pa rin masaya, di ba? Maraming tao, masarap ang magandang bahay, magandang kama, pero hindi makatulog na maayos. Partner, maraming partner. Tama? Maraming partner, pero hindi masaya. You see? Bakit? Kasi, yes, yun ang kailangan ng body. Okay na? Tatlo lang ang kailangan ng body upang maging malagay. Ano yun? Food, rest, and partner. Diba? Okay? Ngayon, taglay mo yung lahat ng tatlong ito na sa kanan, hindi siya magiging masaya. Bakit? Sapagkat ang tao ay hindi lang body. Ang tao ay soul na may body. Kaya rin siya, itong soul ko, meron ko sa patos ko, hindi ito kailangan ng soul. Ang may kailangan mo na diwat, yung body ko. Naliwanag ba? Yung body ko inuwi yan, hindi yung kailangan ng aking soul. Kailangan yung aking what? Body. Nakilala mo yung bago? Yung uli yung kakainin ko mamaya at yung kailangan ko rin umaga. Kailangan ba ng soul ko yun? Ng aking body. Yung paano yun? Pero maraming tao, sagana sa tatlong bagay na yan. Kaya hindi siya masaya. Bakit? Kasi hindi siya body lang. Siya iba, soul na may. Isip ka pa rin. Ang tunay na makapagbibigay ng kapahingahan, kasiyahan, sa soul, ay hindi yung tatlong bagay na nabagay ko. Kundi si Kristo Jesus. Tandaan niyo. Sabi ni Jesus, come unto me,
all ye that are labored and heavy laden, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigat ang luba, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pasalingin pamato ko, mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at tapat kong mabanglo, at matatagpuan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Na kay Kristo yung satisfaction, wala sa mai-offer ng mundo ito. Okay? Kaya sa naman, in Christ, meron tayo pangalawa, new reason for living. Hindi ka binuhay ng Diyos para maging kasinggero ka. Nakikinig ka sa akin? Hindi ka nilikha para maging alipin ka ng anak. Sigarilyo, siya hindi yun. Hindi ka nilikha para maging alipin ka ng tao. Susunod-sunod ka lang sa tao. Nilikha ka niya upang mabuhay na para sa Kanya. Naliwanag ba yun? Para sa Kanya. New reason for what? Nakikita mo, di ba? May kadahilanan na para mabuhay kasi ka na eh. And new reason for living. Meron ka na, tingin sa akin. Okay? Ngayon nakikristo ka na, meron ka ng new air. Bagong hangin, higdalang every morning. Ano yun? Prayer. Diba namin? Meron ka ng new food for your soul. Ano yun? Nakasabi. Alam mo? Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita na lumalabas sa bigay kasi new food, new air. Ano ba? New place to go. Church. Amen? Nung araw sa sabungan. Liwanag ba? Barkada. Okay? Lasing na. Ngayon hindi na. Meron ka ng new reason for living. Meron ka ng bagong lugar na pinupunta pag wala ng work, the church. Okay? Kaya ngayong umaga, yan ang iniaalok ni Jesus sa iyo. Kapahingahan ng iyong mataas kaluluwa. Ibig kanyang bigyan ng bagong kadahilanan para mabuhay. Naliwanag tayo, ano mo yan? Ano yung new reason for living? Hindi na mabubuhay para sa sarili mo lang, kundi para kanino? Kay Kristo namatay at muli. Totoo lang, di ba? Hindi mo naman alam yung araw eh. Amen? Pero si Pablo, nag-testimony, sabi ni Pablo, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na. Amen? Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa lamang, hindi ko na, ay ikinabubuhay ko lamang sa pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at nagbigay ng buhay para sa akin. New reason for living. Number 3, verse 17. Pakalabas nga po? Okay, tingis Tagalog. Kaya, sabi ko, kaya, kung ang sino mo rin na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay now sila'y pawang naging mga yun ang bagong buhay. Yan, totoong bagong buhay. Amen? Ito maraming kriminal, paglabas ng ilang taon na kulong, paglabas sa bilangguan, hindi rin nabago, di ba? Balik din sa buhay. Maraming na-rehab, adik, paglabas sa rehab, ano nangyari? Ano nangyari? Wala pa rin. Amen? Wala pa rin. Magbabago na ako, hindi rin nagbabago. Amen? Kayo iba sabi lagi, wala na akong pag-asa. Wala na. But the truth is, kay Kristo, may pag-asa lagi. Amen? May pag-asa ka pa. Kaya talagang makapagsisimula kang muli kay Kristo. Kasi bakit kung ang sino man na kay
Kasi sa'yo, bago na. Kita mo, gaano man ikaw naging masama, pangit man ang pagdaan mo, lahat yun ay lilipas. Magiging bagong ganap ka. Okay? Kasi kaya nga, number 3, na hindi kong matutuhan ituro niya sa iba. Number 3, in Christ, number 3, we have a new remedy for sin. Yung hindi magawa ng bilangguan, hindi magawa ng rehabilitation, okay, magagawa ni Kristo, kanino mang tao. Kung tunay siyang tatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Yes, we have a new remedy for sin. Napakadami kong kilalang tao. At siguro, marami din kayong kilala na maraming relihiyong inaniban. Maraming relihiyong napagdaanan. Ako'y naging meron. Lahat ka napundahan ko sa gitna. Pero ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Wala din. Amen? Sapagat hindi relihiyon ang bumabago ng tao. Kundi sino? Si Kristo. In Christ, we have a new remedy for sin. Alam niyo bakit sila palipat-lipat ng relihiyon? At ang iba ay talagang nagpipinatensya pa. Marami nga mga tao, pinaghalo na. Catholicism at Buddhism, halo-halo na yun. Ang ito mo sa mga simentaryo ka ba kailan? Halo-halo na. Pinaghalo-halo. Okay. May santo, may Buddha. Meron pa mga ino-offer na pagkain. Meron pa mga play money. Saan yung play money? Para pang-gastos doon. Totoo na. May play money. Pang-gastos dito. Bakit nila ginagawa yun? Anong dahilan? No? Sa pag-aakala nila na makatulong yun para sila makarating sa pupuntahan nila. Maraming tao, pinasukan lahat ng relihiyon. Anong dahilan ulit? Okay? Sa kanyang paniniwalang yun ang makapag-aalis ng kanyang mga kasalanan. Kaya ulitin ko mga kaibigan, kahit ipako ka pa sa krus, kahit talagang bugbugin mo yung sarili mo, hindi yan ang paraan. Hindi yan ang remedy for sin. Hindi yan. Okay? Sino ang remedy for sin? Si Kristo. Si Kristo. Now, tingnan niyo. Verse 21. Verse 21. Ano na kayo? 21. Ready? Basta. For He hath made Him to be sin for us, who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in Him. Siyang walang sala, ay inaring may sala dahil sa atin. Ito yan. Wala sa kasalanan. Pero nagmistulang makasalanan. Bakit? Sapagat ipinasal sa lahat sa kanya yung ating makasalanan. At doon sa kanyang katawan na bayaran, na hatulan, tumanggap ng parusa ang ating makasalanan. Okay? Yun ang paraan ng Diyos. Kailangan may magbayad. At ang nagbayad ay walang mahuli ang ating Panginoong Yeso Kristo. Kaya nga, sapagat nabayaran niya, kung hindi mo na makatay na even, wala ka nang babayad. Sapagat biniran lahat ng ating Panginoon. Okay? Ito siya ang paraan, no? Upang malutas ang problema ng kasalanan sa tao. Minsan meron akong nabasa ng mensahe, paano ang isang makasalanan ay makatatayo sa harapan ng Diyos at makakapasok ng langit? Saan ang paraan? Again, hindi sa relihiyon, walang magagawa yan. Ang tanging paraan ay walang kundi si Kristo ang ating Panginoon. Ang akala ng iba, parang mabawas-bawas ang manandaw ng sala. Kahit mabawasan, hindi ka pa rin papasok sa heaven.
Hindi pa rin. Okay. So, tingnan po, Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 9, Hebrews chapter 9 and verse 22. Sabi na po niyo? Ready? And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood, kung walang pagkabos ng dugo, walang kapatawaran. You see? Kaya, in Christ, meron na po tayong remedy for sin. Okay? And then number 4, verse 20. A new regard for mankind. Verse number 20. Balikin po, 5:20. Second, Corinthians 5:20. Kaya na, kay Kristo, no, meron na po tayong bagong relasyon with God. Pangalawa, kadahilanan para mabuhay. Amen? Amen? Meron tayong kadahilanan, bagong kadahilanan para mabuhay. Okay? So, sumasamba tayo, nagpe-pray tayo, nagbabasa tayo ng Bible, maniwala ba? May dahilanan. Nagbabahagi tayo ng salita ng Bisita. Meron na kadahilanan. Okay? Anong araw, ginagawa natin sa pag-aaral natin na kapag sumisimba tayo, pupunta tayo ngayon. No, hindi na gano'n. Bagkus, sumisimba tayo sapagkat saved na tayo, nakikristo na tayo. Yes, a new reason for living. Pangatlo, remedy for sin. Bago ng remedy for sin. And then number 4, verse number 20. Pakalakas po. Now then, we are what? And we are what? We are what? We are ambassadors for Christ. Kita mo? As though God did beseech you by us. We pray you in Christ that be ye. Kita mo? Kaya, anong tawag sa atin dyan ngayon? Tayo ay what? Mga ambassador ni Kristo. Okay? Kaya ika-apat, a new regard for mankind. A new regard for mankind. Alright? Okay. Ito yung totoo pagmamalasakit sa tao. Ito yung totoo. Yung ating gobyerno, meron silang mga departamento patungkol sa human rights. Pero, para saan? Para saan? Isa, para mapaaral sa dukha, tumulong sa mahirap. Then, after that, ano mangyayari? Sa araw, yung tao yun, mamamatay, saan magpunta? Impyerno rin. Yung tinulungan mo. Nakanyang bago? Now, kay Kristo, we have a new one. Regard for mankind. Ito ang tunay na pagmamalasakit sa tao. Liwanag ba? Ibahagi mo sa Kanya ang Ebanghelyo ni Kristo upang matanggap yung buhay na walang hanggan at makatiyak siya na langit na Kanyang pupuntahan. A new regard for mankind. Okay? Kaya nga, ito ang tunay na malasakit. Ito yung tunay na pag-ibig. Amen? Maibahagi mo yung kaligtasan sa mga mahal mo sa buhay. Minsan, tama lamang na tama talaga na tumulong ka sa mga mahal mo sa buhay, kamag-anak, kaibigan, magulang, kapatid. Tama lamang. Pero kung Kristiyano ka, alam mo save ka. Natulungan mo na nga sila na pag-aral sa hindi mo na
may ibahagi yung salvation mo na, anong halaga? Liwanag ba? Ang tunay ng pag-ibig is what? Ibinahagi mo yung kaligtasan na kay Kristo. Ay new, ano tawag doon? New regard for mankind. Okay? And lastly, chapter 5:1, a new reservation in the future. Kaya po, kay Kristo Jesus, meron po tayong tinatawag na new reservation in the future. Ano yun? Chapter 5:1. Okay, pakibasa nga po ng malakas. Kita mo? Eternal in the heavens. Maganda, hindi ba? Alam mo natin na kung bawin naman tayong buhay, mapulok man itong kalawang ito. No? Meron naman tayong walang hanggang tahanan. No? Hindi gawa ng kamay. Hindi ginawa ng karpintero. Kundi bastos, walang hanggan. Nasaan daw? Nasa kalangitan. 5:1. Okay, 5:1. Okay. At yun, pakbasa ka ng malakas. Ready? Basa. Kita mo, langit. Okay? Just like it. Langit ang ipinangako ni Jesus. Hindi lupa. Nakikinig ka sa akin? Langit ang ipinangako ni Jesus, hindi paraiso. Don't forget that. Langit. Eternal in the heaven. Okay? Pero in Christ, no? Nasa lupa ka pa, pero meron ka ng reservation sa kalangitan. Kung tatanggapin mo siyang tagapagligtas lamang, ay umaga. Pero this morning, wala ka pang katiyakan ng kalangitan, ngayon ang araw para matiyak mo ito. Tanggapin mo na siya, palatayin mo siya, pananigin mo siya, tanggapin mo siya tagapagligtas. Meron kang reservation in the future. Amen? May maraming umaga, ligtas ka na, no? Pero meron ka pa rin mga vices sa buhay. Kung talagang save ka, magbabago ka. Sapagkat ang sin ng mga nakay Kristo, bago na siya nilalang. Pari ka naman, sabi mo, tumanggap ka na, pero magpahanggang sa kayo, wala kang desire, wala kang appetite, to read the book, the Bible, to go to church. Parang mahirap ngayon, pero hindi matanggap yun. Kasi sabi ng Biblia, ang sino ng nakikiso, bago na siyang nilalang. May tagumpay sa kasalanan, at meron siyang bagong pag-ibig sa gawain ng Diyos at sa salita ng Diyos. Kaya this morning, I challenge you, tiyakin mo maligtas ka. Tiyakin mo na kay Kristo ka talaga. Tiyakin mo yan. Ipagpe-pray kita, kung di mo pa tiyak, tutulungan kita, gusto ka lang makita yung kanang kamay mo mamaya, itataas mo. Tumayo po tayong lahat. Panginoon, akin pong ibinahagi ang salita mo sa mga taong ito. Ikaw po ang lubos na nakakakilala